Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon may tatalakayin akong isang kwento patungkol sa mga mangyan. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nag-aabang sila Bulan at Inang Aniw ng masasakyan. Papunta kasi sila sa San Jose upang ipagbili ang kanilang mga produkto. Sobrang bigat ang kanilang mga dala, mas mabigat pa sa timbang na meron sila. Saktong-sakto tumigil ang bus sa harapan nila at may bumaba na isang lalaki nung sinubukan nilang sumakay. Sinabi na bawal mangyan dito, mangangamoy kayo dahil naka-aircon sila. Napatanong si Bulan kung hindi ba naka-aircon ng bus papasakayin sila. Ang sabi niya alam niya naman daw yung sagot. Siyempre hindi. Naalala niya nga yung sinubukan nilang sumakay sa jeep noon. Tinanong ng konduktor kung ilang pasaherong meron sila. Sinabi 6 na tao at 2 mangyan at hindi sila in-include sa bilang ng mga tao. Kaya nagpahinga muna sila sa isang tabi at binasahan niya ng tula ang kanyang ina. Tuwang-tuwa si Inang Aniw. Matapos nga nila magpahinga ay pumunta na sila sa San Jose at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sila sa plaza, tuwang-tuwa si Bulan dahil sa magagandang ilaw na naroroon at mababangong amoy ng mga pagkain. Gusto niya sana bumili kaso naalala niya wala siyang pera. Kaya sinabi ng ina niya na manlimos sila. So nangalabit yung ina niya at binigyan nga siya ng piso. Kaya naisipan ni Bulan na tulungan ang kanyang ina sa panghingi ng pera sa mga kapatagan. Nung mga labit nga siya ay nakaramdam siya ng takot dahil mukha kasing kalahating babae at kalahating lalaki ang taong kinalabit niya. Sabi nito, wala siyang piso, pero 5 piso. Gusto niya ba? Sabi niya next time daw, hingi niya daw sa mga kapatagan is 5 piso para madali daw makarami. At binigyan pa siya nito ng balot. Ayun nga ang ginawang hapunan ni Inang Aniw at ni Bulan. Kinaumagahan dito na sila nagsimula magtinda. Iba't ibang customer ang kanilang nakasalamuha. Meron nagpapatawad ng 50 na lang, meron libre na lang kasi naman napupulot naman lang nila ito sa kabundukan. Walang magawa si Inang Aniw kundi pumayag na lang dahil sabi nga niya, mangyan lamang sila. At sa buong araw nilang pagtitinda ay 300 pesos lamang ang kinita nila. Alam nilang hindi sapat ang mga kinita nila sa pagkuha at pagdala ng produkto dito sa kapatagan. Pero masaya na si Bulan dahil makakabili na siya ng isda na nasa lata na paborito ng kanyang mga kapatid. Bago sila umalis sa San Jose, sinabi niya na balang araw makakapagtapos siya ng pag-aaral at ipagmamalaki siya, taas noo na isa siyang mangyan. Ngayon naman ay ating suriin ang Ako Mangyan ni Jeng de Dios. Ano nga bang anyong pangkultura ang kinabibilangan ng likhang sining na ito? Ang Ako Mangyan ay isang maikling kwento. Pag sinabi nating maikling kwento, ito ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng isang pangyayari sa buhay ng tauhan. Kadalasan, ito ay may simpleng banghay at kakaunting mga tauhan na may iisang pangunahing tema o aral na nais iparating. Ang maikling kwento ay mas maikli kumpara sa nobela at madalas binabasa sa isang upuan lamang. Ang layunin ng maikling kwento ay magbigay ng isang makabuluhang karanasan o damdamin sa mambabasa. Maaari itong magdulot ng saya, lungkot, takot o pagkamangha. Ang akdang ito ay nagpapakita ng buhay at karanasan ng mga mangyan sa araw-araw. Kabilang narito ang hirap at diskriminasyon na kanilang nararanasan. Gayon din ang pagsasakripisyo upang maitaguyod ang kanilang pamumuhay para sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan, ay patuloy silang nagiging matatag at nagkakaroon ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Sunod naman, paano ang sinagawang paraan o teknik na ginamit ng manunulat upang maihatid ang damdaming namamayani sa akda? Gumamit ang manunulat ng unang panauhan, kung saan ang tagapagsalaysay ang pangunahing tauhan ng kwento. Sa ibang bahagi ng kwento, binigyan ng masining na pamamaraan ang nararamdaman ng tauhan habang nangyayari sa kanila ang mga suliranin.
May bahagi rin sa salaysay na gumamit ng tula sa pagpapahayag ng damdamin. Ang mga tauhan at mga bagay na nakikita nila ay mahusay na inilarawan sa bawat senaryo. Kapag ang tauhan ay nagsasalita, ang mga paniti ang ginagamit upang paghiwalayin ang sinasabi ng tauhan at ang sinasabi ng tagapagsalaysay. Gumamit din ng mga pagtutulad o metapora kung saan ipinaliliwanag ng nagsasalaysay ang kanyang nakikita, nararamdaman sa paraang naihahambing sa magkatulad na katangian ng isang pangalan. Kilalanin naman natin kung sino ang may akda ng likhang sining na ito. Ang may akda ng Ako Mangyan ay si Jeng Guansing de Dios. Siya ay nakapagtapos ng kursong Bachelor sa agham ng Puntadoria o Bachelor of Science and Accountancy. Iba man ang tinahak niyang landas, ay naging isang manunulat siya ng maikling kwento, nobela, kwentong pambata at iba pa. Sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang asawa at ina, ay nakahanap pa rin siya ng panahon upang gawin ang kanyang gusto. At iyon ay ang pagsusulat. Ayon sa kanya, bata pa lamang siya ay nagsusulat na siya ng mga kwento at ipinakikita niya ito sa kanyang mga kaibigan. Nagsimula rin siyang gumawa ng blog noong 2008 hanggang 2010 bilang si Gintong Kampupot. Sinubukan niya ring gumawa ng mga kwento noong 2014 sa Wattpad bilang si Purple Jeng na naglalaman ng iba't ibang uri ng kwento. Ang kanyang mga akda ay madalas na matatagpuan sa Liwayway Magazine. Isa sa kanyang naging akda ay ang Ako Mangyan, na ayon sa kanya ay best achievement niya sa pagsusulat, na matatagpuan sa antolohiyang Baklas ng Professor sa UP na si Ginoong Eugene Evasco. Matagal-tagal na rin daw ginagamit ng UP Integrated School ang kwentong Ako Mangyan sa kanilang mga module. Tunay na kahanga-hanga ang husay at talento na ipinamala sa atin ni Ginang Jeng. Bilang panghuli, para kanino nga ba nilikha ang anyong pansining na ito? Ang panitikang ito ay para sa mga mangyan at mga taong naninirahan sa kapatagan. Sa madaling sabi, ito ay para sa lahat, upang ipaalam na ang mga mangyan ay tao rin at may damdamin. Hindi madali para sa kanila ang magdala ng mga produkto dito sa kapatagan. Maraming hirap ang pinagdadaanan nila bago makarating sa kapatagan o sa bayan. Naglalakad sila ng sobrang layo sa kabila ng tirik na sikat ng araw at nagdadala ng mga produkto na halos kasing bigat nila. Ang kwentong ito ay naghahatid sa lahat ng tao na kahit sila ay mangyan, hindi sila naiiba sa atin. Siguro nga'y iba ang kanilang pananamit at pamumuhay, ngunit tulad natin ay nais din nilang mamuhay ng maayos at respetuhin ng mga tao.